Mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin, komentuhan na po natin ito mga tambay, umpisahan na po natin. Ito pong pinag-uusapan po nila ngayon mga tambay. Sila'y talagang kinukundi na nila. Para bang ang Vice President ay walang karapatan magkaroon ng maraming abogado. Bakit daw po maraming abogado ang gagamitin sa impeachment? Ang sagot naman ni Kamanong, ano pakialam mo kung maraming mga abogado ang Vice President? Hindi mo ba alam? Buong gobyerno na ang kalaban ng Vice President. Buong ahensya na. Gobyerno na ang kalaban ng Vice President para siya ipabagsakin. Hindi ba? Congressman pa nga lang, ilan yung pumirma sa impeachment? Mahigit 200. Ngayon, kinu-question nyo yung abogado na magtatanggol sa kanya. Na nadadamihan na kayo. Ibang klase kayo. Ano ang mas marami? Yung 200 mahigit na congressman o yung mahigit 10 lamang na abogado na gagamitin? Sige nga, ibang klase kayo. Kongreso pa lang yan. Wala pa dyan ang Senado. Di po ba? At wala pa dyan ang Malacanang. Gaano karami yan? At syempre po, isama rin po natin sa kukomentuhan natin ang nagmamagaling din po senadora, mga kabayan, na ito po ay sumusuporta yata sa makakaliwa, di umano. Ang isang senadora na grupo yata ito na Akbayan. Napakatagal na po senadora ito. Ngayon lang po nagtaka si Kamanong. Nung mga nakarang administrasyon, walang ginawa po ito. Puro investigasyon. Naghahanap ng anomalya. Mga kabayan, naghahanap ng korupsyon. Pero ngayon, nung pumasok ang binagoong Pilipinas, ni isang korupsyon ng Pangulong Marcos, wala siyang nakita. Mga kabayan, puro sa mga Duterte lang siya nakatutok. Anong klaseng politiko ito, mga kabayan? Ibang klaseng politiko ito, si Risa Hontiveros. Hindi po ba? Painggan po muna natin ang balita, mga kabayan, ng Vice President na talagang sila po hindi nila matanggap at kinu-question nila ang mga abogado ng Vice President na magtatanggol sa kanya. Umpisa na po natin. Anim na abogado ni Vice President Sara Duterte. Ulitin po natin. 16 na abogado ni Vice President Sara Duterte ang haharap bilang defense counsel sa impeachment trial. Ito ang kinumpirma sa sulat na ipinadala ng isang law firm sa Senate Impeachment Court pasado alas 5 kahapon. Ilan sa mga ito ay dati na rin lumabas na abogado ng pangalawang Pangulo sa kanyang petisyon sa Korte Suprema upang pigilan ang pagsasagawa ng impeachment. Kabilang na dito sina Philip Siegfried Fortun, Gregorio Narvasa II, Sheila Sison, Roberto Batombakal at ang dating Department of Education spokesperson Michael Westy Fowa. Sa huli at ikatlong pahina ng dokumento, nakasulat dito na binigyan rin ng kopya nito ang House of Representatives. Ngunit may nakasulat din dito na hindi ito tinanggap ng Kamara. Sa press briefing kahapon, inihayag rin ni Senate President Francis Escudero na wala pa rin silang natatanggap na formal na komunikasyon mula sa Kamara kaugnay ng mga hinihingi ng impeachment court. Partikular na dito ang sertipikasyon na hindi lumabag ang lower house sa one impeachment per year rule ng saligang batas. Yan, nakita niyo po. Ang delayment nila ay nasa Kamara kasi kailangan nilang patunayan na hindi sila lumabag sa rules, sa batas. Di po ba? Yung isang impeachment every year, di umano mga tambay. Ito naman po ang sagot ng isang senadora mga tambay. Grabe, ito po. Painggan po natin na senadora. Gaya nung sinabi. Ulitin po natin. Ito po. Sabi ko dati pa, bilang Senator Judge ay titignan natin ng maigi ang lahat ng ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nung nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig sa impeachment trial. Kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo, sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador.
One good way for the Vice President to start presenting her arguments is by filing an answer to the summons issued by the Senate Impeachment Court last week. Hinihintay nating lahat ang kanyang magiging tugon dito at sa mga susunod na proseso kaugnay ng impeachment trial. Mga tambay, madaliin mo ang kamera. Nasa kanila ang delayment ngayon. Doon sa kamera na gustong-gusto, ninyo. Saka paano makikita na hindi ka bias, Senadora? Grupo mo nagsampa ng impeachment. Akbayan. Di ba grupo mo yan? Di ba? Grupo nyo, nila Dilima, ang Akbayan, Makabayan Black, yung mga grupo na yan, ibang klase ka. Yung mga sinasabi mo, tanga na lang at bobo ang maniniwala sa'yo. Hindi po ba? Kaya lang nakapagtataka lang po sa media. Kung itong mga tao na ito, yung mga media, puro ito po ang kanila pong pinaniniwalaan. Yung mga naging salot di umano sa ating bayan na mahigit 50 taon, siya po ngayon napakabango sa mga media. Pinaniniwalaan ng media itong grupo na ito. Di ba kayo nagtataka? Bakit kaya? Ang karamihan ba ng media natin supporters din ng makakaliwa? Nagtatanong lang si Kamano. Hindi po ba? Saka dito po sa impeachment ng Vice President. Gigil na gigil sila lahat mga kabayan. Ang Vice President ay matagal na nakahanda yan. Kaya nga lang po, yung sinasabi ng Vice President, hindi ako ang problema ng bansa. Yung korupsyon na sinasabi nyo ay hindi sa Vice President. Ang korupsyon, nasa kanilang malalaking korupsyon na wala pong nag-iimbestiga at walang yumayaw-yaw na katulad ni Risa Hontiveros. Hindi po ba? Kaya lalaking numero ng korupsyon nila, lalong-lalo po ng Senado at ng Kongreso. 2025 national budget, nung sila po nagpunta at talagang dinala nila sa BICAM Conference Committee, ano po yung naging report? Mga blanco, 241 billion ang naisingit at pinirmahan ng Pangulo. Kaya nga ito'y labag sa saligang batas. Kaya lang, ang sinasabing oposisyon na si Risa Hontiveros ay bulag, pipi at bingi, palibasa, korupsyon nila. Di umano. Hindi po ba? Sila ang may korupsyon. At itong senadora na ito, sangkot din to sa issue, di po ba? Sangkot din ito sa issue ng PhilHealth. At ito po ay sangkot din sa issue, napakarami issue. Ano po, mga kabayan? Nangungumisyon din daw po ito sa mga proyekto ng gobyerno. Di po ba pinasabog ni Cynthia Villar, ang dating senadora? Di po ba? Namumorsyento, nangungumisyon ng malalaking komisyon daw po yan, di umano, sa gobyerno. Totoo po ba yung Risa Hontiveros? Napakalinis mo. At mula yata nung mabigyan ng posisyon ang iyong kamag-anak o kapatid, hindi natin malaman kung kapatid o kamag-anak, nabigyan daw ng posisyon. Ganon din ang senador na si Coco Pimentel, nabigyan din daw po ng posisyon. Yung kanyang asawa, di umano, ay bigla pong nawala na ang oposisyon sa Senado. Wala na. Wala na oposisyon. Never na nakakita si Risa Hontiveros ng korupsyon ng Pangulong Marcos at korupsyon ni Tambaloslos. Wala na. Mga kabayan, ganyan po sila kamanhid. Ganyan po sila mga kagarapal. Ganyan po sila mga katimawa. Mga magkakasabwat yata silang lahat. Yata silang lahat. Hindi ko aya. Di po ba? At mukha po yata si Risa Hontiveros ay pumopokus na. Mga tambay, nag-uumpisa na. Mukhang nag-aambisyon na maging presidente o vice president kaya. Ang isang grupo na sumusuporta, di kaya sa makakaliwa, Risa Hontiveros. Kung dinahin mo muna ang makakaliwa, lalo ang mga NPA, batikusin mo. Imbestigahan mo na mahigit 50 taon na sila na napakaraming chinuchugi. Wala bang human rights? Risa Hontiveros, ang grupo ng CPP-NPA, mahigit 50 taon, napakaraming chinugi. Nasaan ka? Nganga. Hindi kami tanga, hindi kami bobo. Alam namin na kung anong kulay mo.
Kung ano layunin mo sa bansa, alam namin, Risa Hontiveros, huwag ka nang magbait-baitan. Ganyan ang trabaho di umano ng mga aktivista, ng mga makakaliwa, kay babait. Pero ang kaloob-looban, lobo. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong, kay babait? Pero ang mga gawain, ang mga layunin, ang mga layunin nila iba. Iba. Di po ba? Pabagsakin ang gobyerno para sila maghari. Di umano. Hindi kaya. Kaya dito po sa impeachment ng Vice President, basag na basag sila mga kabayan. Marami po kasi matutuklasan dyan. Di po ba? Kaya nga hirap na hirap sila. Kung totoo kasi na ang Vice President ay corrupt, matagal na po yan. 2022 pa lang po yan. O 2023 pa lang. Pagpasok ng 2023, na-impeach na po yan. Tapos na po yan. Hindi na po magtatagal yan. Palibasa nga, kailangan po nila ng maraming kakampi. Hindi po ba? Dahil yung impeachment, hindi naman po layunin yan korupsyon. Hindi po, never. Never po ang layunin yan ay maghanap ng korupsyon, ang impeachment. Ang layunin lang po niyan, sa totoo lang, real talk, pabagsakin po ang mga Duterte kasi hindi na po nila magagawa. Di po ba? Lagi ko po sinasabi, never na nilang magawa yung ginagawa nila ngayon. Unlimited. Buffet. Buffet. Hindi po ba? Buffet ang korupsyon? Di kaya? Di po ba? Wala na nga investigasyon ng mga korupsyon katulad ng isang Risa Hontiveros. Nag-iimbestiga ba siya ng mga korupsyon? Sige nga. Pati yung pinanggalingan niyang PhilHealth. Sa PhilHealth, matambay, nalipatan, nakuhanan, nailipat ang hindi bababa sa 89 billion. Walang investigasyon si Risa Hontiveros. Palibasa, may issue rin siya yata dyan. Hindi kaya? Di po ba? Di ba ay nagtataka kay Risa Hontiveros? Mga bayan, di ba? Wala siyang nakikitang korupsyon. Mga bayan, 241 billion. Wala lang. Yung flood control, mahigit 1 billion araw-araw ang ginastos yan. Wala siyang investigasyon dyan. Yung ginto, wala siya dyan. Yung ginto sa Central Bank, wala siya riyan. Yung mga investment natin ng Maharlika Investment Fund, wala siyang investigasyon dyan. Walang corruption yan. PDIC, di ba? SSS, GSIS, at napakarami pa na issue ng korupsyon. Wala siyang nakikita riyan. Tanging confidential fund lang ng Vice President na 125 million ang isa nilang tinutugis para ma-impeach. Samantalang ang presidente ng Pilipinas hindi bababa sa 4.5 billion ang confidential intel fund at gumagastos araw-araw na hindi bababa sa 12 million a day. Yan po. Pagka sinuma mo yan, kung hindi mo nagkakamali si Kamanong, yung 4.5 billion na confidential intel fund ng Pangulo, hindi araw-araw po yan. 365 days a year. Magkano po ang ginagastos ng Pangulo araw-araw? Hindi bababa sa 10 milyon o 12 million a day yung kanyang 4.5 billion confidential fund, intel fund. Sino po ba ang dapat ma-impeach at hanapan ng korupsyon? Yung 125 million o yung 4.5 billion na gumagastos ng 12 million a day? 12 million a day dapat gastusin ng isang Pangulo sa kanyang confidential intel fund. 12 million. Hindi bababa sa 12 million a day, ha? Pero walang investigasyon dyan si Risa Hontiveros. Wala. Pero yung 125 million, kailangan ma-impeach. May corruption. Unbelievable. Paano mapaniniwalaan itong mga tao na ito? Paano paniniwalaan? Samantalang yung kanilang institusyon, sarado libro. Sarado libro. Never natin nakita libro niyan. Yung kanilang mga pondo, yung extraordinary nila, yung mga travel pa nila, yung mga bonuses nila, yung mga sweldo nila, yung mga budget nila sa mga upuan nila, sa mga opisina nila. Hindi natin alam kung paano nila ginagastos yung kasente-sentemohan
na pera natin, tax natin, hindi natin alam kung paano ginagastos ni Risa Hontiveros ang pondo niya dahil sarado ang libro niya. Pina-audit po ba niya? Naka-audit po ba? May mga resibo po ba? May mga dokumento po ba? Yung mga pinagagastosan ni Risa Hontiveros? Hindi po ba? Wala. Ang tangi lang niya sinasabi, laging masama, korupsyon. May korupsyon ang Vice President. Hindi po ba? Samantalang siya, yung kanya, mga kabayan, siya na lang ang naniniwala sa sarili niya na hindi siya magnanakaw. Siya na lang. Hindi po ba? Kayo na lang, sarili nyo. Saka yung mga naniniwala siyempre sa kanila. Siyempre, aktivista, supporter siya na akbayan, sumusuporta sa mga kaliwa. Hindi kaya? Di po ba? Kaya sa panahon natin ngayon, nagsama-sama na nga. Dahil nga po, tanging mga Duterte lang naman kasi ang tinik sa lalamunan nilang lahat. Lahat ng masasamang politiko, masasamang oligarko di umano, masasamang media di umano, makakaliwa, mga drug lord, di ba? Mga smuggler, mga kapitalista, sumusuporta sa masasamang politiko. Yan. Tanging Duterte na lang po ang tinik sa lalamunan nila. Para po sila'y maghari. Gusto nilang pagharian ng bansa. Di po ba? Para unlimited na po sila. Gagawin na lang ang mga Pilipino. Gatasan. Di po ba? Gagawin na lang tayong gatasan nila. Sila magpapasasa. Di umano sa ating pera, sa ating buwis. Sila sitting pretty na. Mga reyna. Mga hari. Di po ba? Panay ang kabig. Sila ang gumagawa ng pondo. Sila ang nagbabudget. Di po ba? Tapos babanatan ng babanatan. Yung mga politikong matitino katulad ng Vice President. Kasi never nilang magawa. Yung ginagawa nila ngayon kahit ni Risa Hontiveros, hindi niya magagawa yan pagka ang Vice President ng Presidente. Lalo-lalo si Tambaluslos. Makakalusot ba kay Vice President yung ginagawa ni Tambaluslos na kontrolin ang pera ng bansa at maglagay ng mga extraordinary? Di po ba? Dagdagan ng mga sinasabing priority? 241 billion? Wala lang. Walang investigasyon. Wala pa rin nilalabas ang Korte Suprema. Pati ang Ombudsman. Pwede po ba yan? Kung ang Pangulo ay ang Vice President, pwede ba yan? Di po ba hindi? Baka silang lahat ay makulong. Kaya hindi nila magugustuhan. Kaya nga lahat ng batikos ginagawa nila. Pati ang abogado. Yung mga abogado ng Vice President, binabatikos sila. Sobra daw dami. Ang tanong nga ni Kamanong, alin ang mas marami? Yung abogado ni Vice President na magtatanggol sa kanya dahil gusto siyang pabagsakin kahit wala siyang kasalanan, gawa-gawa lahat, hinahanapan ng korupsyon samantalang ang pinakamalalaking korupsyon ay nasa gobyerno nila. Sige nga, alin ang marami? Yung magtatanggol o yung magpapabagsak sa Vice President? Sige nga, alin ang mas marami? Tanga na lang ang maniniwala pag sinabi nyo marami ang magtatanggol na abogado sa Vice President. Di hamak na pinagtutulungan ang Vice President ng buong ahensya ng gobyerno, institusyon ng Kamara at Senado di umano, pati ang pamahalaan. Di po ba nandiyan lahat? DOJ? Di po ba? Pati po kapulisan, PNP, binabawasan, tinatanggalan ng security ang kanyang Office of the Vice President. Di po ba? NBI, nagsasampa ng kaso. DOJ? Sige nga, gaano karami yan na nagpapabagsak sa Vice President na puro gawa-gawa. Di umano. Di po ba? Tapos, kukwestiyonin nyo. Kinu-question yan sa social media. Napakarami raw na magtatanggol. Mga kabayan, ibang klase. Samantalang yung nagpapabagsak, batalyon ang nagpapabagsak sa Vice President. Kaya nga lang hindi nila mapabagsak ng mabilis kasi nga hindi totoo. Kailangan nila magkampi-kampi. Kaya nga si Risa Hontiveros, pilit na bine-brainwash ang mga kapwa niya senador na yung utak ay maging utak niya. Makakaliwa. Di po ba? Para nga naman magkamal na sila na kapangyarihan. Di po ba napakaswerte ng makakaliwang grupo? Hindi po ba? Bakit ko nasabi? Meron na silang nakukuhang revolutionary tax
Meron pa sila nakukuhang buwis natin sa gobyerno. Di po ba kumakabig sila, lagaring hapon, kahit saan mo isulong yung lagari, meron silang pakinabang, revolutionary tax di umano, tapos tax ng gobyerno pa rin sa galing sa atin. Hindi po ba? Para tayong ginigisa sa sarili nating mantika, tapos ganito lang makikita mo serbisyo. Yung matitinong politiko lang, ang babanatan niya ng babanatan. Yung mga korap na politiko, wala mala siyang yaw-yaw. Palibasa, isa siya ron. Hindi kaya. Isa siya ron sa napakarami ding pera na nakuha sa atin. Kaya nga yumaman yata ng yumaman ito eh. Kaya kung magiging presidente ang vice president, mga kabayan, dapat buksan po libro nito. Lahat ng senador, buksan ang libro para malaman natin kung gaano karami, kung gaano kalaki ang iniyaman nila nung pag-upo nilang senador ng ating bansa. Di po ba dapat ma-audit? Magkano lang ang asset mo nung unang senador ka? Ngayon, gaano nakalaki ang iniyaman mo? Dapat po yan. Ma-question, ma-imbestigahan. Lahat din ng mga congressman. Di po ba? Dahil sila'y kumukontrol ng pera natin. Napaka-importante. Di po ba? Na ma-audit ang kayamanan nito. Mga senador, mga congressman. Dahil dyan nag-uumpisa ang pondo ng bansa. Hindi po ba, Risa Hontiveros? Kaya nga lang, sarado libro nyo. Nakakandado. Mahirap buksan. Di po ba? Pag may magtatangkang magbukas, baka i-impeach ninyo. Hindi po ba? Di ba? Kaya, bilog kasi ang gulong. Bilog ang mundo. Umiikot yan. Mga kabayan, naranasan natin maglingkod ang Duterte. Mga kabayan, nakita rin natin maglingkod ang Marcos. Sino po ang magugustuhan nyo? Tatanungin ko yung matitino, ha? Yung matitinong Pilipino, tinatanong ko, hindi yung mga gago, tanga, bobo na Pilipino. Hindi ko tinatanong yan. Ang tinatanong ni Kamanong, yung matitinong Pilipino. Sino magugustuhan nyo maglingkod sa ating bansa? Yung panahon ni dating Pangulong Duterte na hindi ganito ang bansa natin? O itong nagpapatakbo sa atin ngayon na may issue na tumitira at sumisinghot ng pulburon at ng coke? Sino magugustuhan nyo? Matitinong Pilipino na katulad ko. Sige nga. Huwag natin tatanungin si Risa Hontiveros dahil ang isasagot niyan yung kapwa niya. Hindi po ba? Yan lang po yun. Kaya kung may pumapasok sa ating vlog na sarado ang utak, sarado, yan po yung mga Pilipino na bobo, tanga, at nagpapaagago sa kanila. Hindi po ba? Kasi marami rin po pumapasok na mga bumabatikos, yung sinasabi na kung ano-ano, yan po yung mga Pilipinong tanga, gago at bobo. Saan ka nakakita? Gobyerno na isang damukal ng korupsyon ng 3 taon, walang malalaking proyekto, baon tayo sa utang, tapos bagsak ang ekonomiya natin, walang pumapasok na malalaking investor, tapos sasabihin pa nila itong presidente na ito at itong institusyon na ito magaling, Kongreso at Senado, sila, gagot, tangat, bobo ka na lang pag pinaniwalaan mo yan. Hindi po ba? Kaya si Kamanong lagi nagtatanong sa matitino, sa mga matatalinong Pilipino. Hindi po ba? Dahil nakita natin ang 6 na taon na diferensya na paglilingkod ni dating Pangulong Duterte na pinulitika nila. Hindi po ba? Ngayon, 3 taon pa lang, baon na tayo sa utang. Walang mga lalaking investor. Hindi po ba? Tapos, babanatan tayo na isang senadora, Risa Hontiveros, na walang nakita, na pangit sa administrasyon ngayon. Ang pilit lang nakikita, impeachment ng Vice President na kailangan sumagot. Samantalang questionable pa ang ginawa ng Kamara. Sobra-sobra nilang inimpeach ang Vice President. Ginamitan pa ng pera. Hindi po ba? 150 million daw ang isang upuan ng congressman. Mapapirma lang nila sa impeachment. Hindi po ba illegal yan? Wala ka malang nakitang illegal sa ginawa ng Kongreso? Hindi ka ba hindot? Hindot ka, di umano? Risa Hontiveros? Ano ka? Bobo? Tanga? Nagpapakatanga ka?
Dahil sa kapangyarihan at posisyon mo? Ganun po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? Wala ka malang nakita anomalya. Imposible. Kaya po, mga kabayan, ang maniniwala na lang po dito sa mga tao na ito, lalo-lalo sa Senadora Hontiveros na may pangarap maging Pangulo ng bansa o Vice President ng bansa, yung mga tanga, gago at bobo mga Pilipino. Pero tayo, matitino tayo. Tayo yung nakakita ng mali at tama. Yung mali, kundinahin natin. Yung tama, ipagmalaki natin. Hangaan natin ang tama. Hindi po ba? Pero ito po yung mga politiko ng mga basura. Basurang mga politiko ito, mga bayan. Walang kakwenta-kwentang politiko yung mga ganyang klase ng tao. Hindi mo dapat ipagmalaki yan at wala kang pwede ipagmalaki riyan. Hindi po ba? Pera-pera lang yan, mga politiko na yan. Yan ay mga tinatawag na mga aso, tuta na mga oligarko. Di po ba, mga kababayan? Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po mga tambay. Si Kamanong po ay hindi galit. Nagpapaliwanag lang si Kamanong, mga kababayan. Dahil ang paliwanag ni Kamanong, ibinasi lang po sa mga tanga at gago at bobo na mga politiko at mga Pilipino, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay. Tayo po ay nananatiling hindi gago at tangat bobo. Tayo po ay matatalinong Pilipino. Iba po sila, mga kababayan. Tayo po ay marunong tumingin ng tama at mali. Sila, mga tambay, lunod na lunod. Lunod na lunod. Sagana sa pakinabang. Kaya mga bulag, mga kababayan, mga pipi at bingi. Katulad po ng mga men in uniform na may mga estrelya sa balikat. Hindi naman lahat. Yung mga may estrelya, yung nagpapakaaso, nagpapaka-pitbull, nagpapaka-bulldog, mga kabayan, sa mga politiko. Kilala naman po nila yon. Alam naman po ng mga men in uniform natin kung sino sila. Alam nila yon. Hindi naman po mga tangat bobo yan. Alam nila yon na sila'y nagpapakaaso at nagpapaka-pitbull at nagpapaka-bulldog. Hindi po ba? Ganito ang nangyayari sa ating bansa, watak-watak, pero sila, mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Isinama lang po natin dahil wala na po tayong maaasahan sa kanila. Dahil nga po silaw sila sa pakinabang din yata. Mga kabayan, thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan. Maraming salamat po. Thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga biyaya po na inyong pinagkakaloob, maraming salamat din po. Shoutout po sa mga biyaya po na pinagkakaloob nyo po, mga kababayan. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, si Michelle Yamaguchi Vlog, at syempre po, thank you po kay Ma'am Norma Garcia. Thank you po sa mga biyaya, Ma'am Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre po, nagpapa-shoutout po shoutout daw po kay Roberto Papa. Shoutout Roberto Papa ng United Kingdom. Ingat po kayo dyan. Maingatan nawa po. Roberto Papa, shoutout po sa inyo lahat. Dyan po sa United Kingdom, sa Europe, mga tambay. Thank you po mga kabayan. At syempre po mga kabayan, yung lagi po nating hiling sa inyo po, umihiling po si Kamanong na isama po natin sa panalangin at dasal ang pag-iingat po ng pamilya Duterte, ang Vice President, at lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, ang kanya pong kalusugan at kalakasan. Isama po natin sa panalangin at dasal. At lalong-lalo po na makabalik po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maingatan po ang dating Pangulong Duterte. At mabigyan pa po ng mahabang buhay nang makasama pa po natin ng matagal sa ating bansa, mga kababayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, maraming salamat po mga kababayan. Tayo rin po, doble ingat po mga tambay. Napakarami na pong nagpapakagagot, nagpapakatanga, nagpapakabobo sa ating bansa. Lalo-lalo po ang mga politiko, di umano, dahil nga po sa pagiging lasing, bangag sa kapangyarihan.
mga kabayan. Ingat-ingat po tayo mga kabayan. Sa muli, paalam po. Bye-bye. Ingat po tayo.